administration, the government will be responsible. I have said it before. I shall say it once more. I will be with you on that long and uphill road to achieve our dream of freedom. Anong gagawin natin? Magandang araw mga ka-PH Politics, mga nabudol na Pilipino na katulad ko. Oh, by the way, nais ko muna magpasalamat kay Ma'am Maharlika for endorsing my YouTube channel. Ma'am, salamat po sa pag-promote nyo sa aking channel. Malaking tulong po yan. Thank you very much, Madam Claire Contreras, Ma'am Maharlika. Nasa 3,000 plus na po tayo ngayon na subscribers. Salamat po sa inyo sa mga nag-subscribe. Alam nyo, nag-umpisa lang yung aking YouTube channel a week ago. Meron akong 230 subscribers. Yun po. So, malaking malaking angat po yung number of subscribers natin at saka yung number of hours watch. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Okay. So, tuloy na po tayo sa ating ngayon, ating video ngayon, sa ating vlog ngayon, Ayuda Nation. Kita nyo naman sa ating thumbnail, si King Martin, at kasama doon of course, yung ating presidente, si BBM, at yung First Lady na si Lisa Marcos Araneta. Lisa Araneta Marcos. Baliktad na. Alam nyo, itong Ayuda Nation na ito, yung culture of ayuda, mendicancy, So, sayang itong si Martin, napakaganda pa naman pangalan, Martin. Alam mo, may mga noble names na Martin, katulad ni Martin Luther King Jr., yung black civil rights activist noong 1960s Amerika, famous siya sa kanyang speech nung march rally sila sa Washington. Kung maalala nyo yung kanyang famous line ng kanyang speech, ganito po yon: I have a dream that one day this nation will rise up and live out its true meaning and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Ayan, may kopya kasi ako, hindi ko memorize. Anyway, naalala ko kasi yan, yung na yan, nung time na buhay pa yung tatay ko nung unang panahon. Mahilig kasi lettering, artistic yung tatay ko nung unang panahon. Sinulat niya, sumulat siya sa isang tabla. Nilagay niya itong famous line ni Martin Luther King Jr. Sabi niya sa akin, one day magagamit mo ito. True enough. Sa vlog ko ngayon, naalala ko kasi Martin, name na Martin Luther King Jr. Bahala na kayo mag-connect doon kung anong pwede nyo ilagay doon sa ating local Martin. Pwede. Your guess is as good as mine. Ayaw ko kasing sabihin, ayaw ko masamit baka maano tayo, pero may yan. Anyways po, so eto na nga, tayo na lang naman nagpapahayag ng ating saloobin tungkol sa nakikita nating katiwalian sa ating pamahalaan. Walang mali doon, hindi may yan, covered dyan ang ating constitutional rights, na pwede naman tayo magpahayag ng ating ating opinion, na nakikita natin, hindi na tama ito, this is not good, galit na kami, totoo lang, inis na kami sa nangyari ngayon sa ating gobyerno, because we deserve a better government. Ganito yan I mean, alam nyo, kung dun ka sa preamble ng ating 1987 Constitution, yung preamble, yung panimula, anong sabi doon? We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Yun yung preamble. Ano nakapaloob doon? Isa doon sa nakapaloob, establishing a government that embodies the people's ideals and aspirations. Ideals, people's ideals. Yung ayuda ba, yung bang ideal natin na mangyari sa ating bansa? Yung culture of mendicancy? I guess not. Hindi. Di ba? Agree kayo doon. Ano nangyari sa bansa natin? Sige, kayod kayo, mga taxpayer, para merong pambayad yung ating gobyerno doon, pambigay ating gobyerno doon sa mga AKAP na yan, mga AX na yan, mga ayuda-ayuda na yan. Di ba? Hindi yan ang gusto natin. Anong gusto natin? Kaya nga natuwa tayo doon sa panahon nito. Maraming natuwa. 80% of the Filipinos, natuwa sa ginawa ni Duterte, ng government ni Duterte.
about yung build program niya, yung mga projects, big ticket projects. Because yun ang kailangan ng Pilipinas. Binoto natin yan si BBM. Ako binoto ko yan because yun yung promise na ipagpapatuloy yung of course hindi natapos ng mga projects na nasimulan na ni Duterte. Ano nangyari? Budol. May isang project wala. Meron ba kayo nakikitang project na hanggang ribbon cutting ng asan yung 1 million housing na sinasabi ni Bongbong Marcos? Hanggang ngayon wala. 1 million a year ha? Kahit nga siguro 300,000 housing projects, meron ba? May naipakita ba? Ang ginagawa lang nilang yan, ribbon cutting na lang. Tulad na nangyari sa Panguil Bay Bridge. Ribbon cutting na lang. So tapos na. Ang ginawa nila, inispalto. Ispalto lang ang ambog. Ambag nila doon After ilang months, sira na. Kita mo? Kalokohan. Sino mga contractor niyan na ano niyan? Anyways, ito po, of course, papatuloy natin yung spirit of culture of mendicancy, no? Panoorin natin itong video na ito. Okay. Isa ito sa mga example na naging kultura na natin na bumalik uli sa dati. Okay, panoorin natin. Ay, gago. Ayan, yung video na yan kuha yan doon ata sa Mayport area Manila, no? So galing po yan kay I think kay James Deacon James Deacon na video yan no? So rampant yan diyan yung nakawan diyan ng ng mga baterya ng sasakyan, minsan yung toolbox ng mga ng mga container vans, no, yung mga cargo trucks ninanakaw. Kalusan yan mga minors pa yan. Minsan may mga yan, kalusan yan nila din diyan, may mga dalang mga mga patalim. So pag of course pag pinansin mo yan, ikaw ang kawawa. So patay mali ka na lang pag ikaw nakakita. Marami akong videos nakikita ng ganyan Anong yan? Wala nang disiplina. Nung panahon ni Digong, wala yan Takot yung mga yan. Nasa bahay na yan. Pero ngayon, bumalik uli. Tanong ka natin kay Bongbong Marcos. Anong gagawin natin? Okay ba ang AKA program? 5,500 flood control project ang natapos na.